Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang 2021 horror thriller movie, na may pamagat na, Black Friday. Sa araw ng selebrasyon ng Thanksgiving ay makikita ang isang lalaking nagngangalang Monty na naghahanda ng mga dekorasyon para sa paparating na Black Friday sale para sa department store na kanyang pinagtatrabauhan. Habang busy sa ginagawang pagtatrabaho ay bigla na lang siyang nakarinig ng isang kakaibang ingay na nagmumula sa isang sulok. Nang nilapitan niya ito ay kanyang nakita ang isang misteryosong tumitibok na organismong nilalang. Matapos niya pa itong lapitan ng todo ay bigla na lang itong bumuka at nagputok ng isang puting likido sa mukha ng kawawang lalaki. Pagkalipas ng ilang minuto nang dumating na ang mga kasama niya upang hanapin siya ay nakita na lang nila ito na parabang isa ng halimaw na zombie. Sa ibang eksena naman, ang isa pang department store employee na si Ken Bates ay inihatid ang kanyang anak sa bahay ng dati niyang asawa dahil buong gabi siyang magtatrabaho sa nasabing Black Friday sale. Matapos nito ay sinundo na niya ang isa niyang katrabaho na si Chris na mapapansin na may pagkalampa at tila hindi proud ang kanyang pamilya sa mga narating niya sa buhay. Nang makarating sila sa store na kanilang pinapasukan ay kanilang napansin na ang kabilang kalaban na store ay hindi pa rin nagbubukas. Hindi nila alam na may kababalaghang nangyari na pala sa mga trabahador ng nasabing tindahan na ito. Pagkatapos makapasok ng dalawa ay inihanda na nila ang kanilang mga sarili kasama ang mga katrabaho nilang sila Marnie, Brian, Archie, Ruth, Emmeth, Anita, at Butcher dahil sa sobrang daming taong nag-aabang sa labas ng kanilang store. Habang sobrang busy nila sa paghahanda ay nakuha pang lumabas ni Butcher upang manigarilyo. Hindi nagtagal ay may bigla na lang umatake sa kanya. Pagkatapos ng mga ginawa nilang preparasyon para sa malaking sale ay opisyal na nilang binuksan ang store para sa mga tao sa labas na kanina pang naghihintay. Pagkabukas ng pinto ay dumumog agad ang sobrang daming bilang ng mga customer na makikita na nag-uunahan sa mga panregalong item. Halos mag-away pa ang mga ito dahil sa sobrang mura ng mga tinda at mababatid na ayaw nilang maubusan ng mabibili sa nasabing Black Friday sale. Sa isang eksena ay napansin ni Marnie ang isang matandang customer na parabang sinapian dahil nakatulala lang ito at nang tinignan niya itong muli ay bigla itong naglaho. Nang umupo ang isang matandang babae sa isang booth ay mapapansin na nasa ilalim nito ang kaparehong halimaw na organismo kanina at nakita na lang ni Chris sa isang sulok ng tindahan ang nagkalat na laman loob ng tao. Hindi nagtagal ay bigla na lang siyang inatake ng dalawang infected na zombie. Nagawa naman niya itong madaganan ng mga paninda pero dahil sa ginawa niya ay inakala ng mga katrabaho niya na nagrerebelde lang siya at nanggugulo sa trabaho dahil wala silang makukuhang bonus. Sinubukan pang ipaliwanag ni Chris na may kakaiba sa mga customer na umatake sa kanya pero lalong hindi naniwala ang mga ito at inakala na nagdadahilan lang siya. Habang inaayos ni Emmeth ang mga bumagsak na paninda ay inatake din ito ng nasabing zombie at nagawa siyang pasukan ng isang galamay na nagmula sa bunganga ng infected na babae. Dagli naman siyang tinulungan ni Ken at agad na dinala sa kanilang staff room upang ipaalam sa iba ang mga nangyayari. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag ng buo ang mga naganap ay bigla na lang nangisay at bumula ang bibig ni Emmeth. Nang nilapitan ito ni Anita ay bigla na lang itong pinasok ng isang puting galamay na inilabas ni Emmeth at binutas nito ang lalamunan niya. Hindi nagtagal ay tuluyan nang nagbago si Emmeth sa isang ganap na halimaw na zombie at sinubukan nitong umatake sa kanila. Gamit ang isang nail gun ay sinugod ni Archie ang katrabaho nilang zombie at itinaboy palabas. Agad silang tumawag sa mga pulis pero walang sumasagot sa kanila. Sinubukan din nilang tawagan ang isa pang branch ng pinagtatrabauhan nila pero nalaman na lang nila na sinugod na din pala ang mga ito ng mga infected na zombie at tanging sigaw na lang ng mga kinakain na mga tao ang huli nilang narinig sa telepono. Habang unti-unti nang nagiging zombie si Anita ay lumabas na sila, ngunit laking gulat nila nang masaksihan nila na sa ilang minuto lang ay naging zombie na rin ang mga customer nila at winasak na rin ng mga ito ang buong lugar. Maingat nilang plinano agad na isarado ang mga pintuan ng tindahan upang hindi na makapasok pa ang ibang mga zombie. Nang pumunta naman sila Ken sa banyo ay nakasagupa nila ang isang malakas na mutant na zombie. Sa tulong ng kanyang manager ay nagawa nilang mapatay ito at nagmadali na silang lumabas. Kasabay nito ay nakita nila Marnie sa CCTV ang mga zombies na nagtitipon-tipon sa isang sulok ng tindahan.
Nang inalam niya kung bakit nila ito ginagawa ay nasaksihan niya na nagsasanib-sanib ang mga katawan nito at tila bumubuo sila ng isang organismong higanteng halimaw. Matapos nilang maisara ang lahat ng mga pwedeng daanan ng mga zombie papasok ay nag-usap-usap sila kung anong gagawin nila upang makasurvive sa bangungot nilang sitwasyon. Kanila ding pinagplanuhan ang gagawin sa nasabing mga zombies na bumubuo ng isang higanteng nilalang sa loob. Habang patuloy na nagdidiskusyon ang grupo ay nakarinig sila ng sasakyan ng pulis sa labas at inakala nila na ligtas na sila. Sa kasamaang palad ay binangga ng walang buhay na pulis ang entrance ng tindahan kung saan nakatayo ang matanda nilang kasama at dahil din sa nangyari ay nakapasok na ang mga hindi mabilang na mga zombies sa labas. Napatakbo na lang agad sila at nagkanya-kanya sila ng tago upang mailigtas ang kanilang mga sarili. Nang nagawang masunggaban ng isang zombie si Chris ay tinulungan naman siya ni Archie. Inubos din ito ang lahat ng mga zombie na sumugod sa kanya gamit ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Ngunit nang lumitaw ang isang kakaibang mutant na halimaw ay binigwasan siya nito sa mukha at mabilis siyang kinuha at nilamon. Dahil sa kagimbal-gimbal na nakita ni Chris ay napatakbo na lang ito at maingat na iniwasan ang mga zombie pero sa kamalas-malasan ay nakita siya ng zombie na si Emmeth. Dagli siyang tumakbo hanggang sa marating niya kung saan nagtatago ang mga kasama niya. Nang nasundan siya ng nasabing halimaw ay agad na pinagdurog-durog ni Marnie ang ulo nito. Mas lalo pang lumubha ang sitwasyon nila nang bigla na lang nasira ang linya ng kuryente at tanging ilaw na lang ng mga paninda nila ang gamit nila upang makakita sa dilim. Makalipas ang isang oras nang mapansin nila na patuloy sa paglaki ang nasabing organismo ay nagplano sila kung anong sunod nilang gagawin. Sa hindi inaasahan ay bigla na lang nabuhay muli ang halimaw na si Emmeth at kapansin-pansin na mas malakas na ito kaysa sa kanina. Nang inatake nito ang grupo ay nagawa nitong madakma si Ken. Sa ilang saglit ay nagawa naman itong mapabagsak ni Ken pero sa kamalas-malasan ay nakagat na pala siya nito sa kamay. Agad na inutusan ni Ken ang iba na huwag siyang lapitan dahil hindi pa nila alam kung infected na rin ba siya. Dahil wala naman silang ibang pagpipilian ay umalis na ang apat na hindi siya kasama. Pumasok agad sila sa nakita nilang loading truck sa likod ng tindahan. Habang nasa loob ay pinilit nila si Chris na lumabas upang siya na ang magmaneho ng nasabing sasakyan. Ngunit nang makapasok sa driver's seat ay nakita na lang niya na wala pala dito ang susi. Nang lumabas siya upang mag-isip ng plano ay nakita na lang niya ang zombie na si Butcher at mga daang-daang zombie na sumugod papunta sa kanya. Agad siyang napatakbo pabalik sa loob ng sasakyan at sa ilang saglit ay sinimulang alugin ng mga zombies ang sinasakyan nilang truck. Kasabay nito habang naghihintay si Ken kung magiging zombie din ba siya ay natuntun siya ng mutant na halimaw na kumain kanina kay Archie. Agad niyang sinindihan ang isang panindang teddy bear upang sunugin ang buong lugar. Sinubukan niya pang pagtaguan at iwasan ang kakaibang halimaw na ito pero hindi nagtagal ay nakuha din siya nito at kinaladkad siya papunta sa nasabing organismong patuloy sa paglaki. Nang sumanib na ang nasabing halimaw at bago pa siya kainin din ng organismo ay nagawa niyang makalaban at makatakas. Pagkatapos muntikan na makuha ang apat sa truck ay napagdesisyonan na nilang lumabas at magpunta sa rooftop ng department store. Ngunit habang nasa itaas ay nakita na lang nila ang pinto na kinakalampag ng maraming bilang ng zombie at halos lumabas na ang nasabing organismo na patuloy lang sa paglobo at paglaki. Dahil sa kawalan ng pag-asa ay tila nabaliw na ang kanilang manager at bigla na lang nitong pinakain ang sarili sa mga zombies na kanina pang nagpupumilit na makapunta sa kanila. Nang sa tingin nila ay katapusan na nila ay inamin na ni Brian na siya pala ang kumagat kanina kay Ken at hindi ang zombie dahil lumalabas na may hinanakit pala ito sa lalaki noon pa man at ginamit niya ang pagkakataon upang mawala na ito. Dahil sa mga nalaman ay sobrang nagalit si Marnie at habang nag-aaway ay bigla silang nahulog sa basurahan. Agad namang sumunod si Chris sa kanila. Nagmadali din silang naghanap ng kotse na magagamit paalis pero natigilan sila nang makita nila na malapit nang makumpleto ang nasabing organismo na makikita din na naging isang higanteng halimaw na mutant mula sa mga zombie kanina na nagsama-sama. Nang sinubukan ni Brian na lansihin ito upang makahanap sila Chris ng masasakyan nila ay parang langgam lang itong tumalsik sa ginawang pag-atake ng dambuhalang zombie. Nang makita na ni Ken ang dalawa ay may naisip na ring plano si Chris. Habang dinidistract ni Ken ang halimaw bago ito makumpleto at magawa ng makalakad, ay dagli namang pinaandar ni Chris ang isang forklift at sinadya itong ipalunok sa halimaw gamit ang dambuhala nitong galamay.
Matapos itodo ni Chris ang makina ng forklift ay mabilis siyang umalis dito at dahil sa impact ay makikita na napuruhan ang higanteng zombie matapos direktang tumama sa ulo nito ang matalas na bahagi ng forklift. Nang bumagsak na ang dambuhalang halimaw na zombie ay agad na silang pumunta sa kotse ni Ken at nagmadaling nagbiyahe paalis, ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay mapapansin na madami pa palang mga higanteng zombie ang nagkalat na ngayon sa buong syudad. Special shoutout nga pala kay Don Focus, shoutout rin kay Ka Joseph Fishing TV, sa huli shoutout rin kay Bogard Kaingin.